Magandang araw mga kababayan, magandang araw, sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating pagkakaroon ng balita at talakayan. Oy, munti ko nang i-promote din ang Bigwas ng Agila. Kasi ang Bigwas ng Agila po, katandem ni Ka Eric dyan, si Dr. Lorraine Marie Badoy. Ayan, si Ma'am Lorraine. Yung dating kapartner ko po sa programa namin noon sa SMNI, ang laban kasama ang bayan. Mga kababayan, thank you so much sa inyong patuloy na pag-promote, pag-suporta na dumami po ang ating subscribers, lumawak po ang ating viewers sa Ka Eric Celis YouTube channel. Road to 100,000 subscribers po tayo para maging ganap at certified YouTuber si Ka Eric sa ating political commentary vlog. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pagsubaybay at pagsuporta. At utang na loob ko po yan sa inyo mga kababayan. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng paliwanag hinggil sa balita ng halos maglulupasay daw si Lula Leila de Lima sa kanyang kagustuhan na kapag naiakyat ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte ay dapat mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Aba, atat na atat Bakit? Ikaw ba ay bahagi ng Senado? O ikaw ba ay mayroong direktang otoridad para iutos mo sa Senado? Diba? Sinabi na yan ng Korte Suprema, Lula Leila de Lima, na ang forthwith ay nangangahulugan po ng discretion at authority of the Senate as a whole, buong Senado, according sa kanilang kapulungan kung ano ang itatakda nila na kalendaryo at desisyon kung papaano umusad ang impeachment complaints na inihahain sa kanila. Hindi po yan ora-orada. Hindi po yan ora mismo. Bakit ba atat na atat si Lula Leila de Lima? No, mga kababayan, kagaya din po ng kanyang barkada, itong si Kokey. Naalala niyo pa yung Kokey, yung cartoon na karakter na kamukhang-kamukha ni Terry Ridon. At ka-size din po ang laki ng ulo. Sa sobrang sip-sip at hangin na pumapasok sa kanyang ulo, lumaki ang ulo ng kagaya ni Kokey. No, mga barkada yan ni de Lima Tapos itong sila Luistro at ang mga alipores ng sindikato sa Maleta Gang. Tinaguri ang mga Maleta Gang. Why are you so very intensively pushing? No? Talagang intense na intense ang intensity para itulak nila Lula Leila de Lima ang pangingialam na dapat ang Senado daw forthwith, ora-orada, ora mismo, pag-akyat ng articles of impeachment na binalahura nila at binalasubas diyan sa House of Representatives ay dapat umakyat kaagad at pagkaakyat ay magkaroon kaagad ng impeachment court at sisimulan ang trial. Well, that is not for Lula Leila de Lima to decide, no? Yan po ay exclusive authority ng Senado. Inilinaw na po yan ng Korte Suprema na ang at reasonable time, depende po sa pagtatakda ng kalendaryo ng priority of the order of business ng Senado, yan pong forthwith. Hindi ura-urada, hindi ura mismo. At baka nakakalimutan po ni Lula Leila de Lima, may pending petition pa po sa Korte Suprema. Anong minamadali mo? Antayin pa natin, kung ako ang tatanungin at ako magbibigay ng pananaw na pang politika, the impeachment court will not be magiging panis. Kung antayin nito with the due respect and courtesy to the Supreme Court, ang magiging hatol sa dalawang pending petition patungkol po sa pag-abuso sa kapangyarihan, walang otoridad at jurisdiksyon, pambabaluktot at mga paglabag sa saligang batas na ginawa po ng House Committee on Injustice nang nagsagawa po sila mga kababayan nitong kangaroo court or mini kangaroo court trial. So ano bang mawawala? Mapapanis ba Lula Leila de Lima ang impeachment complaint kung magbibigay ng paggalang at pagantay
ng ilang mga panahon lang naman, siguro number of days or weeks lang yan, na makapagbibigay ng hatol ang Korte Suprema. Pwede ngang sulatan ng Senado ito na in courtesy and with due respect to the Supreme Court, pwede ba naming maantay o mabigyan ng kami ng abiso na kayo ay magbibigay ng desisyon patungkol dito sa nakabinbin na petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng ilan pang intervening group of lawyers na naglalayon po na ipaideklara ang unconstitutional, invalid at illegal na mga ginawa ng House Committee on Injustice na siyang nag-facilitate ng impeachment articles and report laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi basta-basta po pwede maitutulak na lang na para bang pwedeng kumpasan at idikta ni De Lima o ng kanyang mga kaberks at mga kabaro na mga atat at obsessively compulsive ang kanilang kagustuhang atakihin ng turutodo at dudurugin po ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. Again, lilinawin po natin, sinabi na ng Korte Suprema, hindi po nangangahulugan ang forthwith ura-urada or ura mismo pagkatanggap. Kinabukasan ay pagtanggap ng Senado sa kanilang articles of impeachment nila Lula Leila de Lima ay kaagad-agad na mag-convene ng impeachment court. No! Sabi ng Korte Suprema, it is an exclusive discretion and authority of the Senate as a whole bilang isang kapulungan ng mga senador na magtatakda, no, kung ano ang kalendaryo at paano uusad according to dates and schedule ang isang impeachment trial. Hindi pwedeng itakda yan ng Korte Suprema o nino man. Kaya pwede naman mag-antay sila. Halimbawa, iakyat ang articles of impeachment sa Lunes, tapusin nila ang plenary debates kunwari nila dyan sa House of Representatives at makukuha nilang minimum 1/3 votes ng mga kongresistang sip-sip at alipores sa sindikato ng maleta. Aba, di akyat nila sa May 11 or May 12, no, mga kababayan. Hindi nangangahulugan na by May 13 mag-convene ang Senado bilang impeachment court dahil lamang yun ang gusto ni De Lima o yun ang kanyang interpretasyon sa forthwith na siyang nakalagay sa saligang batas. Hindi na niya nirespeto pa ang Korte Suprema, no, na nagsasabi na ang forthwith, ang definition ng Korte Suprema in the context of the impeachment implementation at the Senate, nakadepende sa reasonable o makatarungang takdang panahon na ang magdedesisyon at magbibigay ng kalendaryo ay ang hindi ang Korte Suprema, kundi ang Senado at kapulungan nito. Ayan. So clearly, takot na takot din po itong grupo nila Lola Leila de Lima na baka magpalabas ng desisyon ng Korte Suprema. And for the second time around, ay muli namang mabubokya. Bokya ang impeachment attack na ginawa po nila Marcos at ng mga tauhan niya sa maletagang na sindikato sa House of Representatives. Kung sakaling idideklara po ng Korte Suprema na ang impeachment process dyan sa House of Representatives, particular po sa House Committee on Justice, was unconstitutional, therefore, ang anumang mga hakbang at proseso na sumunod mula doon sa unconstitutional at inabuso na uri na pagkukondukta ng impeachment investigation against the Vice President, ang lahat po ng mga gagawin ng Kongreso, ng House of Representatives ay magiging walang saysay. Dahil po yung principal action mismo ang dinurog ng Korte Suprema. And kapag nangyari po yan, mga kababayan, it will be a bittersweet, mapait na matamis na karanasan para sa bayang Pilipinas kung muli na namang ibabasura ng Korte Suprema po ang tinatawag na binaluktot at binalasubas at tinarantado na impeachment operations and processes na ginawa po dyan sa House of Representatives. Hindi malayo po na mangyari yan that the Senate may still defer
o kanila munang aantayin ang Korte Suprema in a reasonable time upang magsilbing gabay ang magiging hatol at paninindigan na gagawin po ng Korte Suprema patungkol sa dalawang pending petition for certiorari na ang ibig sabihin po, pinapa-review ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang naturang kaganapan dyan sa House of Representatives dahil obviously ay mayroon pong fishing expedition, paglabag sa anti-bank secrecy law or anti-bank or anti-money laundering act, paglabag po sa bank secrecy protection law at sa data privacy protection law. Marami pong batas na nilabag at nilapastangan ang itong impeachment gimmick na ginamit po nila Marcos at nila Romualdez upang muling ilunsad ang pinakamalaki nilang organisadong atake laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi ito matalab at walang epekto po sa pagtitiwala at pagmamahal ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ano pong nangyari? Ito, ang nangyari po, si Laila de Lima ay maglulupasay at halos gagapang upang itulak lang daw itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagdating sa Senado. Eh, ba't di mo gawin yun? Mag-manifest ka doon na minamanduan mong Senado na gagawin po nila ang forthwith na sinasabi mo, ura-urada, ura mismo, tingnan natin kung hindi ka latiguin. Nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Rodante Marcoleta, nila Senator Robin Padilla. Hindi makakaporma po itong gimmick ng mga tauhan ni Marcos na pinangungunahan ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Lalo na po ang pagtatawag at mga pang-iipit, panggigipit sa mga kongresista na hindi sila mapapalabasan o maririlisan ng pondo at hindi susuportahan ang kanilang mga district projects and initiatives bilang mga kongresista kung hindi sila boboto sa yes to the endorsement of an impeachment article against Vice President Sara Duterte. Ayan. So, ano po ang pinagmamaktol at ano po ang paglulupasay na ginagawa na ito nila Lola Laila de Lima? One, gusto po nilang i-project sa sarili nila na sila ang author ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at iniakyat ito sa Kongreso or sa Senado at itutulak nila para makapag-showing, magpakahambog-hambugan ang grupo po nila Luistro, the Maleta Gang group leader nila at kasama po sa mga Maleta expose na ito, itong si Lola Laila de Lima. Kaya naman po atat na atat siya na magkunwaring siya ay magaling na magsagawa ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero paano po magkakaroon ng trial kung ang Senado po ay hindi handa na ipagkaloob ang manipulasyon na ito na gustong gawin ng grupo nila Lola Laila de Lima? Wala silang magagawa kung ang Senado ay magtatakda na ang forthwith ay mga 2 linggo. Antayin nila na magbibigay ng pagdedesisyon ang Korte Suprema. Di ba? Ang panghuling punto po ni Ka-Eric is very simple. No matter how many times itong sila de Lima, itong sila Coque Tereridon at mga kabalahibo nila sa Maleta Gang dyan sa House of Representatives, bakit or kahit ano pa ang botohan ninyo at alam naman po ng taong bayan na mayroong nagaganap na suhulan at panunuhol, hindi po matitinag ang Vice President Sara Duterte sapagkat only a vote of 16 senators will make it happen na matatanggal by way of impeachment proceedings, including impeachment trial and an impeachment court decision with having 16 senators to convict Sara Duterte. Kailangan po ay
magkakaroon ka ng 16 na mga boto ng senador upang hindi mabaliwala po ang mga naging maniobrahan sa House of Representatives sakaling ipapakonvict ng Senado si Vice President Sara Duterte na mukhang malabo na mangyayari yan sapagkat right now there are 9 senators, although sa 9 na yan na minority bloc or minority group ay hindi pa po nakakapagpakita ng physical appearance niya si Senator Bato de la Rosa. But I think he can vote and mukhang pupunta naman kapag nagkaroon talaga ng full-blown trial dyan po sa House of Representatives, sa Senado. At ito po ang inaantay ni Lola Laila de Lima para makapagpa-showing. Sorry ka na lang kasi no matter how many times you are going to vote as to impeach Vice President Sara Duterte and then ikalat nyo sa media at paulit-ulit nyong gamitin ang proseso na ito, kung ang Korte Suprema mismo magtatakda na illegal ang inyong mga ginagawa, wala po kayong patutunguhan, Lola Laila de Lima. Kundi kayo na rin later po ang mananagot sa batas. Kung paulit-ulit po ninyong inaabuso ang mga batas, including ang mga rules and procedures being granted by law sa Constitution. Okay? Abangan kung anong magiging aksyon ng Senado sakaling matutuloy po ang botohan nila Lola Laila de Lima at ng mga malitagang na mag-i-initiate po ng plenary voting on the so-called impeachment articles to be submitted to the Senate na manggagaling po sa House of Representatives. So, hindi po ganun kadali na ipakonvict si Sara Duterte with 16 senators to vote openly and haharapin nila ang taong bayan tungkol po sa pananagutan nilang naging bahagi sila ng pananakmal at pagwasak po sa mandato ng mga mamamayan. More than 32 million Filipino voted for Sara Duterte, tapos ganun-ganun lang tatanggalan mo ng kanyang kapangyarihan at mandato na ipinagkaloob sa kanya in an open democratic elections noong 2022. Ay. Huwag kang magmadali, Lola Laila de Lima, at aabutan ka rin po muli ng kamay ng katarungan na aabutin ang mga alipores ng tagapagtanggol ng mandarambong at magnanakaw na gobyerno dahil nakikinabang kayo. Tsak na magaganap po yan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa inyong pagtitiwala po sa ating advocacy program and analysis dito sa Balita at Talakayan with Ka Eric. Ayun. Maraming salamat muli at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!